HI everyone, mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig po kayo ng mabuti dahil kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa isang maling impormasyon na kumakalat sa social media ngayon. Nakalagay sa mga post na may PH 000 Universal Pension na darating sa Disyembre, pero kailangan nating linawin ito ngayon para hindi kayo umasa sa wala. Ang totoo, walang ganyang programa sa ngayon. Ang kasalukuyang social pension na ibinibigay ng DSWD ay PH 000 buwan-buwan lamang at ito ay para lamang sa mga indigent senior citizens na walang ibang pensyon mula sa SSS, GSIS or private insurance. Nakakainis ba kapag may mga kumakalat na fake news na nagpapasa ng pag-asa sa ating mga matatanda? Pero huwag kayong mag-alala dahil sa video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan kung ano talaga ang totoo. Magkano ang pwede ninyong makuha? Kailan ang payout at paano ninyo mami-maximize ang inyong retirement benefits? Maraming seniors ang nalilito dahil sa mga balitang ito at ang masama pa, baka malamangan kayo or mapalayas sa listahan ng beneficiaries dahil sa maling information. Kaya dito sa usapang ito, magiging clear tayo. Walang paligoy-ligoy, straight to the point para alam ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin at ano ang dapat ninyong asahan. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang available na pensyon para sa ating mga seniors ngayong 2024 at papasok na 2025. Una, mayroon tayong Social Pension for Indigent Senior Citizens or SPISC na pinapatupad ng DSWD. Ito ay PH 000 buwan-buwan pero tandaan, hindi ito para sa lahat ng seniors. Kailangan kayong ma-qualify bilang indigent. Ibig sabihin, walang regular na income, walang pensyon mula sa SSS o GSIS o private company, walang regular na suporta mula sa pamilya, at kailangan din na kayo ay frail, sickly o may disability. Maraming seniors ang akala nila automatic na makakakuha sila nito, pero mali yan. Kailangan kayong pumasok sa master list ng barangay ninyo at kailangan na validated kayo ng DSWD. Ang payout schedule naman ay naging mas flexible na ngayong 2024. Pwede na kayong makatanggap monthly by monthly or quarterly depende sa arrangement ng inyong local government unit. Dati kasi semestral ang payout, pero ngayong dahil sa memorandum circular ng DSWD Secretary, pwede na ang mas frequent na payout para mas mabilis ninyong magamit ang pera sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Ang pangalawa, kung kayo naman ay may SSS or GSIS pension, iba po ang sistema ninyo. Ang mga SS pensioners ay nakatanggap ng 13th month pension at December pension as early as November 29 at Disyembre ika-4, 2024. Ito ay automatic na binibigay basta kayo ay regular pensioner at ang amount depende sa inyong monthly pension. Halimbawa, kung ang regular pension ninyo ay 5,000 piso buwan-buwan, ang ikalabintatlong buwan na pensyon ninyo ay 5,000 piso din. So parang double pay kayo sa Disyembre. Pero tandaan, ang 13th month pension na ito ay para lamang sa mga may pension na hindi ito universal pension para sa lahat. Ang GSIS naman ay may parehong sistema. May 13th month paid in ang mga retired government employees at ang schedule is usually sa Noyembre din para magamit ninyo sa Pasko. Pero ang importante dito, kung kayo ay SSS o GSIS pensioner, hindi kayo pwedeng makatanggap ng SPISC dahil sa batas, ang SPISC ay para lamang sa mga walang ibang pensyon. Ito ang malaking pagkakaiba na kailangan nating maintindihan. Ngayon, ang Universal Social Pension na nabalitaan ninyo, ito ay House Bill 10, 423 na pumasa na sa House of Representatives noong Mayo 21, 22, 24. Ang layunin ng bill na ito ay bigyan ng pensyon ang lahat ng senior citizens, hindi lang ang mga indigent. Sa ilalim ng bill na ito, ang mga non-indigent seniors ay makakatanggap ng buwanan sa simula at tataas ito ng PH every year hanggang maabot ang PH 000 sa loob ng 5 taon.
Pero ang problema hanggang ngayon, nakabitin pa rin ito sa Senado. Kahit 6,000 seniors ang nagtipon sa Senado noong Enero, 2,005 para hilingin ang pagpasa ng batas, wala pa ring aksyon. Ang bill na ito ay nasa Senado na simula pa Mayo 2024, pero 8 buwan na ang lumipas, wala pa ring final decision, kaya mga kababay, huwag sayong umasa na may darating na universal pension ngayong Disyembre o kahit kailan sa susunod na buwan. Ang reality ay kailangan pa ng mas maraming taon bago ito maging batas. At kahit maging batas man ang implementation ay hindi instant. Kailangan ng budget allocation, kailangan ng implementing rules and regulations, kailangan ng registration system. So realistic na timeline, kahit approved ngayong 2025, ang actual payout ay 2026 pa or 2027. Pero huwag naman tayong mawalan ng pag-asa. May mga konkretong hakbang na pwede ninyong gawin ngayon para siguruhing nakukuha ninyo ang lahat ng benefits na karapat-dapat sa inyo. Una, kung kayo ay indigent at wala pang SISC, puntahan ang barangay ninyo at magtanong sa Office of Senior Citizens Affairs o OSCA. Magdala kayo ng valid ID, birth certificate, at SSS No Record Certification. Kung wala kayong SSS contributions, kailangan ninyong ma-validate na wala kayong ibang income or pension. Ang proseso ay simple lang. Fill up ng form, assessment ng OSCA, validation ng DSWD, field office at pagkatapos ay ilalabas ang inyong pangalan sa master list. Ang mahalagang reminder dito, check ninyo ang master list na nakapost sa barangay every Enero at yo. Minsan kasi may mga seniors na bigla na lang nawawala sa listahan dahil sa technicalities, kaya kailangan ninyong bantayan ito regularly. Pangalawa, para sa mga may SSS o GSIS pension, siguruhing updated ang inyong contact details at banking information. Karamihan ng pensioners ngayon ay tumatanggap ng pension through bank deposit na either sa Land Bank, DBP o private banks. Mas safe ito kaysa mag-claim ng cash sa payout venues at mas convenient kasi automatic ang credit sa account ninyo. Pero kung gumagamit kayo ng GCash o Maya, pwede rin yan basta enrolled kayo sa system. Ang important, huwag kayong magpapahuli sa updates dahil minsan kapag outdated ang information ninyo, ma-hold ang inyong pension at mahihirapan kayong maklaim. Pangatlo, alamin ninyo ang lahat ng additional benefits na available sa inyo bilang senior citizen. Mayroon kayong 20% discount sa lahat ng basic necessities at prime commodities. May discount sa medical at dental services. May PhilHealth coverage at kung kayo ay sipu or 100 taong gulang na may additional cash gift kayo under the Expanded Centenarians Act. Halimbawa, ang mga centenarians ay tumatanggap ng PH 0001 time cash gift at ang octogenarians at non-agenarians ay may PHP 10,000 cash gift. Ang mga benefits na ito ay malaki ang maitutulong pero kailangan ninyong mag-register sa LGU ninyo para maklaim. Hindi ito automatic kaya kailangan ninyong kumilos. Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng problema o red flags na dapat ninyong iwasan. Una, ang clawbacks o pagbabawas ng pensyon. Ito ay nangyayari kapag namatay ang isang beneficiary pero patuloy pa rin kinukuha ng pamilya ang pensyon. Ang DSWD at SSS ay may monitoring system para sa ganitong situation. At kapag nahuli kayo, kailangan ninyong isauli ang lahat ng nakatanggap ninyong pera plus penalty pa. Kaya kung namatay na ang spouse o parent ninyo na pensioner, i-report ninyo agad sa DSWD or SSS para ma-update ang listahan. Huwag ninyong i-take advantage ang sistema dahil sa huli kayo rin ang mahihirapan. Pangalawa, ang mga scammers na nag-aalok ng mabilis na proseso o guaranteed approval kapalit ng bayad. Maraming mga fixers sa labas ng DSWD or SSS offices na nag-aalok ng serbisyo pero karamihan ng mga ito ay scam. Ang totoo, libre ang lahat ng proseso sa gobyerno. Walang bayad ang application para sa SPISC. Walang bayad ang claim ng pensyon sa SSS o GSIS. And walang bayad ang pag-update ng information.
Kaya kapag may nag-alok sa inyo ng ganitong serbisyo, huwag kayong maniwala. Direkta kayong lumapit sa opisina at gawin ninyo mismo ang proseso. Pangatlo, ang mga fake news at misleading information sa social media. Gaya ng PH000 Universal Pension na nai-mention kanina, maraming ganyang posts na kumakalat na wala namang basehan. Ang problema dito, maraming seniors ang naniniwalang totoo at nag-aabang ng payout na hindi naman darating. Kaya ang advice ko, always verify ang information mula sa official sources. Pumunta sa DSWD website, sa SSS website o tumawag sa hotline nila. Huwag kayong maniwala agad sa mga Facebook posts or YouTube videos na walang kredibilidad. Pag-usapan din natin ang tax implications ng pensyon. Ang magandang balita, ang SS at GSIS pensions ay tax-exempt. Ibig sabihin, walang withholding tax sa inyong monthly pension at ang PH1000 SPISC ay exempt din sa tax. Pero kung kayo ay may ibang income source bukod sa pension, halimbawa, may rental income kayo or may business kayo, ang income na yon ay taxable pa rin. Maraming seniors ang hindi alam ito at nagugulat kapag may tax assessment na dumating. Kaya, ang importante, kung may additional income kayo, i-declare ninyo ito sa BIR at mag-file ng income tax return annually para iwas problema. Ngayon, bigyan ko kayo ng practical tips para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income. Una, kung kayo ay 6 na taong gulang na, pero may SSS contributions pa na kulang para makakwalify ng pension, consider ninyong mag-voluntary. Contribution hanggang maabot ninyo ang required 100 at 20 buwan ng kontribusyon. Ang SSS pension ay guaranteed lifetime income. So kahit gastos muna ngayon, mas mahalaga ang long-term security. Ang computation ng SSS pension ay depende sa inyong average monthly salary credit. And ang total contributions ninyo, so mas mataas ang contributions ninyo, mas mataas din ang pension. Pangalawa, kung kayo ay indigent at qualified sa SPISC, pero may ibang local government programs din sa area ninyo, check ninyo kung pwede kayong mag-apply sa both. Halimbawa, ang Manila City ay nag-aalok ng additional PH000 monthly allowance para sa seniors effective Enero 2,225 on top ng SPISC. So ang total ninyo ay PH2 monthly na. PH000 from DSWD PH000 from city government. Hindi lahat ng LGU ay may ganito, pero maraming cities at municipalities ang nag-aalok ng additional assistance. So check ninyo sa OSCA ninyo. Pangatlo, i-leverage ninyo ang inyong senior citizen discount sa lahat ng transactions. Ang 20% discount ay applicable sa supermarkets, drugstores, restaurants, cinemas, buses at marami pang iba. Halimbawa, kung ang monthly gastos ninyo sa gamot ay 2,000 piso sa 20% discount, makatitipid kayo ng 4 na raw monthly o 4 na raw 8 piso annually. Yan ay malaking amount na pwedeng isave or gamitin sa ibang necessities. Ang discount card ninyo ay available sa OSCA ng barangay o city hall ninyo at ang application ay libre. Magdala lang kayo ng ID at birth certificate at within a few days makukuha ninyo na ang card. Pag-usapan din natin ang payout strategies. Kung kayo ay tumatanggap ng pension through bank deposit, consider ninyong mag-open ng separate savings account para sa pension ninyo. Ito ay para matrack ninyo ang income at expenses ninyo at para hindi ninyo magastos agad ang buong pensyon sa impulse buying. Ang magandang practice ay percent para sa living expenses, 20% para sa emergency fund at 10% para sa leisure o pasasalamat. Ito ay para may balance kayo sa inyong financial management at hindi kayo mauubos agad ng pera bago dumating ang next pension. Kung kayo naman ay nasa geographically isolated at disadvantaged area Sugida at ang payout sa area ninyo ay semestral pa rin dahil sa logistical challenges, ang strategy ninyo ay mag-budget ng PH000 kada buwan kahit lump ang tanggap ninyo. Halimbawa, kung tumatanggap kayo ng 6,000 piso every 6 na buwan, huwag ninyong gastusin agad ang lahat.
I-divide ninyo ito sa 6 na buwan at gamitin lang ang 6,000 piso per buwan para sa necessities. Ang natitira, i-keep ninyo safe place o i-deposit ninyo sa bank para secured. Ang isa pang mahalagang tip, kung kayo ay bedridden o hindi na makalabas ng bahay dahil sa sakit o edad, pwede kayong mag-designate ng authorized representative para mag-claim ng pensyon ninyo. Kailangan lang ninyong gumawa ng Special Power of Attorney o SPA at in-authorize ito. Ang SPA template ay available sa OSCA. Ang proseso ay simple lang. I-indicate ninyo doon kung sino ang inyong representative. Pwedeng anak, apo, kapatid o trusted friend at ibigay ninyo sa kanya ang authority na mag-claim ng pension sa inyong behalf. Ang mahalagang reminder dito, piliin ninyong mabuti ang representative ninyo. Maraming cases na ang representative ay hindi na ibinibigay ang buong amount sa senior kaya kailangan ng trust at accountability. Para sa mga seniors na may smartphone or access sa internet, i-download ninyo ang eGov.ph Super A app. Ito ay isang platform kung saan pwede kayong mag-access ng iba't ibang government services kasama na ang information tungkol sa SSS, GSIS at DSWD programs. Sa app na ito, pwede ninyong i-check ang status ng inyong pension. Pwede kayong mag-file ng concerns or complaints at pwede kayong makatanggap ng updates tungkol sa mga bagong programs o changes sa batas. Ang app ay user-friendly naman at may tutorial videos kung paano gamitin. Kung hindi kayo marunong, ask ninyo ang inyong mga apo o kapitbahay na techi. Ngayon, sa mga tanong na madalas ko naririnig mula sa seniors, una, pwede ba akong makatanggap ng SSS pension at SPISC at the same time? Ang sagot ay hindi. Ang SPISC ay para lamang sa mga walang ibang pension. Kung kayo ay SSS pensioner, kahit maliit, lang ang pension ninyo, hindi kayo qualified sa SPISC, pero pwede kayong mag-apply ng iba pang assistance programs na available sa LGU ninyo. Pangalawang tanong, ano ang gagawin ko kung na-delay ang payout ng pension ko? Kung SSS, kayo tumawag sa SSS hotline na 1455 o pumunta sa nearest SSS branch. Kung GSIS naman, tumawag sa 40, 40 o pumunta sa GSIS office. Kung SPISC naman, lumapit sa DSWD field office ninyo o sa OSCA ng barangay. Huwag kayong magpanik kasi madalas ang delay ay dahil sa technical issues lang or late ng fund release from DBM, pero kailangan ninyong mag-follow up para ma-address ang issue. Pangatlong tanong, pwede ba akong mag-waive ng pension kung hindi ko na kailangan sa SPISC? Yes, pwede kayong mag-file ng waiver through the NCSC. Ang unclaimed funds ay babahagi sa mga active beneficiaries sa last quarter ng year. Sa SSS at GSIS naman, walang formal waiver process. Pero pwede kayong mag-stop ng claim temporarily kung gusto ninyo. Pangapat na tanong, ano ang mangyayari sa pensyon ko kapag namatay na ako? Para sa SSS at GSIS, may death benefit na makukuha ng inyong legal heirs, spouse, children, or dependent parents. Ang amount depende sa total contributions ninyo. Para sa SPISC naman, kapag namatay ang beneficiary kahit within the semester, entitled pa rin siya sa full amount ng stipend for that semester at ibibigay ito sa authorized representative. Pero after that, automatically natanggal na sa listahan ang deceased beneficiary. Para sa mga seniors na may concerns tungkol sa Universal Social Pension Bill, ang update as of ngayon ay nasa Senado pa rin ito at wala pang movement. Ang House Bill 10,423 ay pumasa na sa House with 232 affirmative votes noong Mayo 2024. Pero ang Senado ay hindi pa nag-conduct ng hearing or nag-deliberate sa bill. Maraming senators ay busy sa ibang priority legislation kaya ang Universal Social Pension ay naipit sa backlog. Ang advice ng mga senior citizens groups ay mag-write kayo ng letters sa inyong senators, mag-participate sa rallies or petitions at mag-voice out ng support sa bill. Ang collective action ay makakatulong para ma-push ang legislation pero kailangan ng patience at persistence. Sa huli,
Ang mensahe ko sa lahat ng seniors ay simple, huwag kayong maniwala sa mga fake news at maling impormasyon. Ang PH 8,000 Universal Pension na kumakalat sa social media ay walang basehan. Ang totoo ay PH 000SPISC para sa indigent seniors at ang Universal Pension ay pending pa sa Senado. Kaya mag-ingat kayo, mag-research kayo at always verify ang information from official sources. Ang retirement ninyo ay mahirap kitain kaya huwag ninyong sayangin sa mga scam o fake promises. Gamitin ninyo ang available resources, OSCAR, DSWD, SSS, GSIS para makuha ninyo ang lahat ng benefits na nararapat sa inyo. Magtulungan tayo bilang community. Mag-educate tayo ng isa't isa at mag-advocate para sa better policies para sa ating mga seniors. Kayo ay deserving ng dignified at comfortable retirement at ang gobyerno ay may responsibility na suportahan kayo. Pero kailangan din ninyong maging proactive, mag-apply, mag-follow up at mag-demand ng accountability. Sa ganitong paraan, mapapabuti natin ang sistema at matutulungan natin ang isa't isa. Salamat sa pakikinig mga kababayan. Huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa baba kung mayroon kayong mga katanungan o concerns. Share ninyo rin ang video na ito sa inyong kapwa seniors para hindi sila ma-scam or ma-mislead ng fake news. Mag-ingat po tayong lahat at sana ay maging mas matalino at mas informed tayo sa ating retirement journey. Hanggang sa susunod na video, ingat po kayo at God bless.